Ayan. Hello mga ka-andrip, good afternoon po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? So, I'm so excited po na i-share sa inyo itong aking i-share sa inyo ngayon. At sana po kayo ay ma-inspired ng konti dito sa aking i-share sa inyo. So, story time po. Way back last year, November, nag-loan po ako sa BDO. Kaya lang nagkaroon ng problema dahil sa aking address ng business permit. Kaya naantala siya. So, yung bibilhin sana naming lupa na hopefully ay para maging branch again, dagdag branch na pangatlo ng ating shop, ng motor shop, store, ayan, ay hindi natuloy, which is napakaganda sana talaga ng area nun. Along highway din, tapos ano siya, 600 square meter, kaya lang yun nga na delayed yung ang pag-release ng aking loan, so hindi namin siya nakuha kasi emergency din yun na kinailangan na may-ari yung cash. So, after that, so sabi ko, ay wala nang pag-asa. May inalok naman sa amin, along highway din na sa unahan lang din nun. Hindi siya masyadong maganda yung location kasi nga, medyo pababa siya, hindi kagaya nung nauna na patag. Pero sa atin naman, dahil nga yung nakikita ko doon ang business na pwedeng gawan siya ng shop or store, ayun yung mas importante kasi madaling gawan na lang ng paraan yung medyo pababa na yan. So, ayun na nga mga ka-antrip, medyo last month pa namin wini-workout ito, kaya lang syempre inaayos yung mga documents, yung mga papel, and finally nandito na siya. So, dagdag po ito na katas po ng aming motor parts business. So, makikita nyo, waiver of rights lang siya kasi hindi po titulado ang lupa na yon. Actually, kahit ito, ang ano namin, itong kinatitirikan ito na 600 square meter din, ay ano lang din ito. Deed of sale siya kasi meron siyang tax declaration. Ito, wala, applyan pa. Pero at least, nasa ano na rin siya, nasa mapa na ng DA. And then, ang kagandahan pa nito mga ka-antrip kasi nga excited ako kasi 'di ba pina-renovate namin yung doon sa 500 kilometers away. So sa mga hindi nakapanood ng vlog ko na yon, i-vlog ko soon yung fully furnished na ng pag-renovate noon. Mas lumaki siya, excited ako i-share sa inyo. Lumaki, maaliwalas. So talagang ano na siya. Ginastusan din namin ng almost na sa 100,000 din ang renovation nun. Kasi pinataasan, pinalitan ng mga atip, ang dingding, pinader, ginawang semento, hollow blocks, and then yung mga roll-up, dagdag ng roll-up, and then, ayun, more on pinaano siya, pina-concrete. And then ito hopefully mga ka-antrip ay baka ito yung ating pagtatayuan ng pangatlong branch at katas ng aming motor shop business din siya. So, waiver of rights kasi dito wala pang mga title yung mga lupa dito. Baka siguro mga next year na marirelease ito na para ano na siya, ano ba tawag dito, ma-apply ng titulo. At ang kagandahan ng mga ka-antrip kasi sa lupa kasi hindi talaga bumababa ang presyo ng lupa. Imagine mo yung mga ka-antrip, yung doon sa kabilang shop, ang bilihan nun doon, may inalok sa akin doon mga 13 years ago lang siguro or 15 years ago. Ano lang siya, yung isang lote na 600 square meter. Dito kasi sa probinsya, ang mga lote dito sa mga munisipyo may 600 square meter. Hindi kagaya sa syudad, diba, na ang lote-lote ay 100 square meter, 100 square meter. Dito sa mga malalayo, sa probinsya, sa mga munisipyo ay 60 by 30 ang mga sukatan ng lupa dito. So, nasa 600 square meter siya. So, imagine mo, 13 or 15 years ago, inaalok yun sa amin ng 20,000 lang. Tapos, may nakabili doon, tapos ibinenta, abay, 700,000 na ang pagkakabenta niya. Imagine mo that, ganun lang ka daling panahon, kaikling panahon, ganun na yung tinaas ng lupa, di ba? And then, nung inaalok kasi sa amin, kakastart pa lang namin. So, talagang higpit din. Yung kumbaga kahit 20,000 sa panahon ngayon sana, yung 20,000, halos kumbaga napakadali na lang i-provide niya nung may negosyo ka na. Pero nagsisimula ka pa lang, talagang tight talaga, hindi mo papakawalan yan. Kasi nga, pinapaikot mo sa negosyo. Grabing pagsisisi ko at panghinayang. Pero that time, wala talaga kaming magawa. Kasi wala din kaming mahiraman. That time, malaki na yung 20,000. Wala kaming mahiraman that time. Ngayon, di ba? Imagine mo, nakaka-afford na tayo ng medyo may presyo na. Kasi
way back dito, di ba? Siguro sa inyo napapansin nyo rin yan. Yung mga tag 350,000 lang before, ngayon binibenta na ng 750, di ba? 800, ganun na siya kapag tabing highway kasi nga for business purposes. So nakikita ko naman kasi kahit halimbawa bumili ka ng worth 500,000 na lupa tapos na ninegosyohan mo, napakadali niyang mabawi kapag ininegosyo mo. Kung hindi naman, ang lupa kasi kahit nakatenga lang yan, lumipas lang ang panahon, lalo na, di ba, ang mga syudad, ang mga bayan, mga munisipyo, wala namang papunta yan na palaos, kundi pa-improve. So dito nga may mga ano na dito, may mga nag-i-invest na ng mga malalaking mga kumpanya na mga taga-syudad, may mga branch na sila dito, mga malaking mga general merchandising, may kumpanya na rin. Tapos syempre nga pa-improve, ang dami na rin yung mga kumpanya sa syudad, mayroon na sila dito. So grabe talagang kumbaga grabing pasasalamat ko at pinrovidean ko talaga kasi maraming may gusto actually, kaya lang yung pag-provide ka ng cash. Kahit naman na kami, kung hindi kami nakapag-loan, hindi rin namin ito mabibitawan ng ganitong pera nga. Siyempre, ang kailangan naman ng mga nagbebenta cash, hindi mo naman na, depende na kung papayag sila na yung hulug-hulugan, pero hindi naman ito pag-ibig na huhulug-hulugan. So, karamihan talaga cash. So, finally, nandito na siya. Maraming dokumentong kinailangan ito kasi nga, walang direct title. So, documents ng mga old owners na tinransfer na ginawa na ito yung sa DA. So, at least kahit papaano, nasa mapa na siya ng DA na pag nag-open na, ay maa-applyan ko na siya sa pangalan ko. Waiver of rights na naka-stamp to sa attorney. Ayan. So, walang we will never go wrong kapag sa lupa tayo nag-invest, di ba? Palagi naman yung sinasabi din ng mga motivational speaker or ng mga mapapansin nga natin, di ba? Yung mga negosyanteng malalaki. Imagine itong lupa na ito. Ang may-ari nito nabili nila 30 years ago pa. Sila taga Manila, sila nasa Manila ang business nila. Tapos nag-invest sila sa ganito kalayo na lugar. Nga lang, naibenta nila kasi nga nagkasakit yung lalaki, yung asawa, lalaki, tapos parang, basta nagkaroon sila ng family problem na kailangan na rin nila i-dispose ito kasi hindi na rin nila napupuntahan ng pagkatagal-tagal ng panahon. Same thing with that doon sa nabili namin kasi ng ibang lugar na ang may-ari at hindi na nakakabalik dito, so sayang lang nakatenga para at least mapirahan nila. So, ganap ko yung opportunity kasi alam ko na ganyan ang lupa for business purposes, tabing highway at pa-improve ang lugar na yon ay talagang mababawi mo siya in no time, 'di ba? Kaya nga yung mga, 'di ba, mga malalaking kumpanya, mga real estate na mga pinagtatayuan, 'di ba, yung mga nagpa-plan, yung mga may ganung negosyo, bumibili sila ng lupa ng mga Diyos ko, 20 years ago, 30 years ago, tapos magugulat ka na, ha? Kaya ano pala yan? Ganito pala yan? Kasi tinatayuan na ng building. Ha? Sa ganitong kumpanya pala yan? Sa pamilya pala yan? Yung mga ganun, magugulat na tayo kasi ang tagal-tagal na pala nilang mga nabili. So, ayun mga ka-antrep, tuloy-tuloy lang tayo. Nag-umpisa rin po talaga kami sa kubo na tindahan. So, yung branch namin doon, yung first branch namin, yun talaga yung pinag-umpisahan namin na waiting shed lang yun siya before. Waiting shed na binuhat nga yung ligaw uso, diba, sa munisipyo, sa mga probinsya, yung magtutulungan kayo ng nung bubuhatin yung magtutulungan, tapos ililipat sa tabi ng mismo kalsada, tapos lang yun ang dingding nun, yung sawali, tapos nipa lang yung atip, hanggang sa pinaayos kasi grabing tulo, niyero. Tapos niraf naman na semento kasi maputik nung tumutulo-tulo na, hanggang sa ayun napaano siya, napaka kumbaga kung ako ang titingin, napaka-inspiring niya para sa kagaya naming wala talaga, para sa kagaya naming lumaki na mulat sa barangay, sa baryo, na ang mga magulang, mga hindi nakapag-aral, mga walang pinag-aralan, tamang elementary level lang, tapos wala din sapat na karunungan para turuan kami magnegosyo or yung makahiram kami ng mga pera, talagang sariling pagsisikap at kasamang
sobrang determinasyon lang talaga at sa loan talaga ako kumapit talaga. Ayun, at saka kay Lord. So, ayan, ituturo ko kayo soon. Dinaan kasi dito ngayon tong mga papel na fully furnished na siya. Actually, sumama ako nung doon sa barangay para sa certification ng transfer nga nitong yung sa mga boundaries. Kaya lang, sila na yung may-ari na yung naglakad na papirmahan doon sa mga boundaries. Tapos dinaan ngayong hapon, kaya na-excite naman ako. So soon, ko kayo doon, ipapasyal ko po kayo sa ating soon to be third branch na katas ng ating motor parts business and accessories. So, see you in my next video. Salamat po at thank you Lord talaga at excited po ako na i-share ito sa inyo para ma-inspire din po kayo. Bye-bye!